Mga kapatid, minsan ganyan din tayo eh. Hindi naman totoo ang panganib, pero totoo ang takot. Amen? Pero hindi ibig sabihin, totoo ang takot mo, nararamdaman mo ang pangamba mo, na totoo nang mangyayari ito. Understand, my dear friends, that 99% of your fears is not true and will not come true. Karamihan po sa ating mga kinakatakutan, hindi mangyayari at hindi nangyayari. Yan ang problema natin. Pinaparusahan natin ang ating mga sarili dahil sa ating mga takot. Parang umuulan sa isip mo, pero sa realidad, umaaraw naman talaga. Halimbawa, takot kang iwanan ka ng asawa mo. Kahit naman araw-araw, inuuwian ka. Takot ka na hindi ka makabayad sa utang. Pero buwan-buwan, nakakaraos ka. Takot ka na mamamatay ka dahil sa iyong sakit. Pero nauna pang namatay yung kapitbahay mo. Kaya nga, hindi po mahalaga kung anong kinatatakot mo. Anong mas mahalaga? Ang tanong, bakit natatakot ka? The most important question is, why are you afraid? Kasi ang pinakaugat ng takot ay hindi po galing sa realidad. Ang takot ay nanggagaling sa ating mga kaisipan. Kaya natatakot ka, kapatid, kasi hindi ka nabubuhay sa kasalukuyan. Natatakot ka, kapatid, dahil nabubuhay ka sa iyong imagination. May dalawa pong salita na madalas pinagmumulan ng ating takot. Ito po yung salitang, what if? Paano kaya? Diba? Yan yung dialogue mo, yan yung naririnig mo sa isip mo, sa loob mo, kaya naman biglang lumalakas ang takot mo. Anong sinasabi mo? Paano kaya kapag bumalik yung sakit ko? Paano kaya kung aalisin ako sa trabaho? Paano kaya kung hindi ako pumasa sa board exam? Paano kaya kung mamamatay ang aking magulang? Wala pa naman. Pero ina-advance natin yung nangyayari. Understand. You are afraid because you're not living in life. You are afraid because you're living in your mind. Get out from your mind. Stay in reality. Stay in the present. Remember, the present is God's gift to you. You're also afraid, not because life is happening, but you are afraid because you are living a life without God. Kapatid, kapag natatakot ka, huwag kang lumayo sa Diyos. Mas lumapit ka pa sa Kanya. Kasi ang takot lumalaki kapag mag-isa ka. Amen? Alalahanin mo din, tandaan mo, palaging nasa bangka mo si Kristo. Hindi man gumagawa ng ingay ang Diyos. Madalas tahimik siya. Pero hindi ibig sabihin wala siya. Silence does not mean absence. But silence means God is doing something. Tahimik ang Diyos minsan hindi dahil wala siyang pakialam. Tahimik ang Diyos minsan kasi may ginagawa siya. Di ba ganyan yung mga taong busy? Kapag hindi mo sila naririnig, ibig sabihin, meron silang ginagawa, hindi mo sila maistorbo. Kaya huwag kang magpapasira dahil lang sa takot mo. Your mind is a tool. Gamitin mo ng mabutihan. Huwag kang magpapagamit sa iyong utak. Amen? Imbis na sabihin mo, paano kaya? Ang mas magandang sabihin mo, kahit na. Because fear will say, what if? But trust will always say, even if. Kasi ang tunay na pananampalataya, hindi nagsasabing, walang mangyayaring masama. Ang pananampalataya, sasabihin niya, kahit na may masamang nangyayari, may Diyos pa rin. Amen?